Hello everyone, this is Ian from the Reaper Rocker. Welcome to Reaper's Goes To. Nandito tayo ngayon sa Biñan, Laguna para bisitahin ang historic Alberto Mansion. At aalamin natin tungkol sa kasaysayan nito at bibisitahin natin ang mismong mansion. So if you're excited to watch this video, don't forget to subscribe to my channel and follow my social media accounts. Tara! Last time nagpunta ako sa Alberto Mansion, ang tirahan ng ina ni Jose Rizal, at lubos kong inalam ang lugar na to. Alberto Mansion is a historic house in Biñan, Laguna. The house was built around 1800s and was owned by Jose Alberto Alonso. The house is noted for its connection to the family of Jose Rizal. Alonso is the father of Rizal's mother, Teodora Alonso Realonda. Biñan is where Realonda would spend her teenage years and where she met Rizal's father, Francisco Mercado, who lived in a house nearby. The property would be later passed down through several generations. In 2009 or 2010, the house was reportedly sold to Jerry Acusar by Gerardo Alberto, a fifth-generation descendant of Jose Alberto Alonso. Acusar is the owner of Las Casas Filipinas de Acusar, a resort in Bagac, Bataan. The Alonso clan allowed for the house full relocation to Bataan Resort, but the move was opposed by the city government of Biñan. The Biñan city government also issued an ordinance in 2011 declaring the Alberto Mansion a heritage site. The Biñan government filed an expropriation case in May 2017. It was granted by the local court in the same year. The house was later restored to as close the original design as possible by the same construction firm which developed by the Acusar Resort. The building is an example of bahay na bato. According to the Biñan city government, the structure was around 10% of the original to the 2012 roof collapse. It's situated in front of the Sentrong Pangkultura ng Biñan, which also the former Biñan Municipal Hall. Nandito tayo ngayon sa Biñan Mansion. Wow, napakaganda ng lugar na ito. Ito yung bahay ng ina ni Dr. Jose Rizal. At biruin mo, panahon pa siya ng Kastila, nandito pa rin siya at nakatayo. At buti na lang nilaban ko ng gobyerno ng Biñan na talagang huwag tuluyang masira ang structure na ito at talagang biting akudos sa gobyerno ng Biñan para itayo muli ang bahay na to. So, nandito tayo sa labas or dun sa balkonahe ng Biñan Mansion. Makikita nyo dito sa view na to yung plaza mismo, saka yung simbahan, saka yung sentro ng pangkultura ng Biñan. So, talagang itong mansion na to ay nasa sentro ng bayan mismo ng Biñan. Kaya masasabi ko talaga na maganda ang desisyon nila na talagang ilaban ito, na hindi talaga ipagiba. Kasi nga, di ba ang nangyari nga dito is halos muntikan na siyang magiba dahil yung original parts napunta dun sa Las Casas Filipinas Acusar. At way back noong 2019, bumisita ako sa Las Casas Filipinas de Acusar. Nakita ko yung replika ng Biñan Mansion sa Bataan. Pero kung tutuusin, lahat ng original parts nandun na nga sa Las Casas, at
kung ikukumpara ko yung itsura nitong mansion na to at saka yung sa Las Casas, halos parehas lang. It's just that mas malaki lang itong original na Alberto Mansion. So, na-discover ko ang Alberto Mansion nung napanood ko yung documentary dun sa Eyewitness ni Howie Severino. At ang masasabi ko dun talagang nung una kong nalaman na ito yung tirahan ng ina ng pambansang bayani, si Teodora Alonso. Talagang, wow, napa-impress ako. Pero at the same time, nalungkot ako ng sobra nung pinakita doon sa documentary na yun, na yung halos mag-iba na tong structure na to. I mean, diba, as a history enthusiast, parang ang masasabi ko doon, ano ba nangyayari sa bansa natin? Ang dami ng historical sites na nawala. Doon lang sa Manila, diba, like Intramuros, buti nga na-rebuild siya, pero tutusin na ang dami nang nawala ng mga structures doon. Tapos yung mga ilang pang mga surviving structures, mawawala. Asa naman ang hustisya, diba? How to get there? Madali lang makapunta sa Binyan Mansion. Kung taga Metro Manila ka, you have to go to Juan Ayala bus station at sumakay ng bus na papuntang Binyan. At ang pamasahe ay 87 pesos. All you have to do is just mention to the driver na papunta ka ng Binyan Bayan at ibababa ka mismo sa may bandang Jollibee Binyan na walking distance papunta sa Binyan Mansion. Walang entrance fee sa loob ng Binyan Mansion at all you have to do is just register sa kanilang front desk. Great place ang lugar na to for Instagram at marami akong mga nakitang mga estudyante na nagpipicture dito at yung iba nagsasagawa ng kanilang reenactment sa kanilang play. Possibly ginagawa nila yung play sa Noli Me Tangere or El Filibusterismo sapagkat itong lugar ay naaayon sa plot. At bukod doon ay marami ring mga museum goers sa lugar na to at mga nagpipicture. Lubos akong nag-e-enjoy na libutin ang lugar na to sapagkat makikita mo na napakalaki nung mansion at para ka nag-time travel sa 1800s at makikita mo yung mga structures ng sinaunang bahay sa Pilipinas. So ito yung radyo, mga sinuunang radyo. Is that para siyang yung dating niya, naaalala ko yun sa Pulang Araw, yung palabas sa GMA. But yeah, it's amazing na yung mga gamit na donate dito, mga naaayon dun sa lugar.
Pagkatapos kong maglibot sa Binyan Mansion ay naglibot-libot din ako sa mga iba't ibang mga puok sa Binyan. Kabilang dito ang sentrong pangkultura ng Binyan. Kaya lang nung pagbisita ko sa gusali, sinabi din sa akin ng bantay na nag-undergo sila ng renovation at currently closed sila. Bumisita din ako sa San Isidro Labrador Parish Church na matatagpuan din sa bayan ng Binyan. This is also a historic church sapagkat itinatag pa siya noong 1637 ng mga Augustinians, at the church itself ay na-declare na local heritage sites ng city government noong July 26, 2017. Pagpasok ko sa loob ng simbahan ay namangha ako sa loob ng kanilang architecture dahil natatangi siya at saka ramdam mo yung solemnity nung place. At tumigil muna ako at nagdasal din ako. Nagpunta rin ako sa Plaza Binyan at makikita dito ang rebulto ni Jose Rizal at katapat lang ito ng Binyan Mansion. Napakaganda ng lugar dahil maraming green spaces at the same time yung mga lampara na nilagay ay similar sa Las Casas Filipinas de Acusar. At perfect ito para sa selfie at picture taking. At pagdating ng gabi ay maraming mga locals ang namamasyal sa lugar na ito at marami ring mga activities na ginagawa. Overall, it was a fun experience ang pagbisita ko dito sa lugar ng Binyan at marami rin akong natutunan sa kanilang local history. Right, so that was all for the video for today. At grabe, sobra akong nakuha dito sa tour na to at napakaganda sa loob. If you like this video, don't forget to send a thumbs and consider subscribing. Magkita-kita tayo sa susunod na episode ng Reapers Goes To. This is Ian, signing off. Rock on, Pilipinas!